Macy, gising na. Mag-aalas 6 na, may pasok ka pa. Nag-inat ako at dahan-dahang minulat ang mata. Nabungaran ko ang gwapong mukha ni Ben na nakatunghay sa akin. Nakabihis na siya. Ngumiti ako sa kanya at muli kong pinikit ang mata ko. Inaantok pa ako. Macy! Niyugyug niya ang balikat ko. Inaantok pa ako. Gaga, mag-aalas 6 na, may pasok ka pa sa school. Kaya bumangon ka na dyan at mag-asikaso. Pagigising niya sa akin, tingnan mo tong baklang to. Basta kapag wala na kami ginagawang kahalayan, Gaga na lang ang tawag sa akin. Well, nasanay na rin naman ako. Alas 6 na ba? Humihikab na tanong ko at bumangon na. May suot na akong oversized t-shirt. Pagkatapos ng umaatikabong jujugan namin kagabi, ay binihisan niya ako. Mag-aalas 6 na talaga, kanina ko pa sinasabi. Ang hirap mo talagang gisingin? Tinaasan ko siya ng kilay. Wow! Anong oras na ba tayo natulog kagabi? Puro ka isa pa. Tapos ngayon magreklamo ka na mahirap akong gisingin. Basta tuwing dito siya natutulog, late na akong nakakatulog. Paano ba naman, di siya nakukontento sa isang round lang? Kaya ang ending, tinatanghali ako ng gising. Namula naman ang mukha niya at nag-iwas ng tingin. Feeling virgin ang bakla. Napangisi na lang ako. Uuwi ka na ba? Tanong ko at tumayo na sa kama. Umuuwi kasi siya kaagad pagkagising ko para hindi siya makita ng mga tsismosa kong mga kapitbahay. Mahirap na, baka machismis ako na nagpapatulog dito ng lalaki. Bakla. Lalaki. Basta. Kapag kumalat yun at nakarating sa school, siguradong suspend ako. Yung motor naman niya ay iniiwan niya sa isang kakilala niya na nakatira dyan lang sa may kanto. Tapos sa gabi, mga alas 11, saktong sarado na lahat ng bahay ng mga kapitbahay, ay kakatok na siya at dito na siya matutulog. Ang alam ng mga kapitbahay ay magnobyo kami. Pero kahit na, iba pa rin ang usapan kapag nalaman na dito ko siya pinapatulog. Mamaya, pagkahatid ko sa'yo sa school, sige na, bumaba ka na at maligo para makakain ka na. Sabi niya at lumabas na ng kwarto at bumaba sa unang palapag. Naiwan akong nakatanga sa sinabi niya. Ano? Hindi pa raw siya uuwi? Hala ka! Dali-dali kong kinuha ang tuwalya at bumaba na. Naabutan ko si Ben na abala sa kusina. Napaawang ang labi ko na makita ang mga pagkain na nakahain sa mesa. May sinangag, may pritong daing na bangus, at scrambled egg na may kamatis. Muli ko siyang tiningnan sa kusina na nagtitimpla na ng 2 tsaang kape. Ikaw ang nagluto nito? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at namaywang, sabay taas ng kilay. Sino pa ba? Alangan namang kapitbahay mo. Hello? Mataray na sabi niya at muli nang hinarap ang pagtitimpla ng kape. Lalo namang napaawang ang labi ko sa pagkamangha. Parang may kumiliti sa puso ko sa ginawa niya. Ngayon lang niya ako pinagluto. Pakiramdam ko ang special ko. Sweet din naman pala siya kahit hindi kami nagkakama. At tinatarayan ako. Pero natigilan ako. Saan galing yung daing na bangus? Wala naman akong daing na bangus sa ref. Itlog lang at hotdog ang meron ako doon. Yung hotdog nga malamang maasim na dahil matagal na yun doon. Saan galing yung daing na bangus? Tanong ko sa kanya. Binili ko sa kanto. May binibentang marinated na daing na bangus yung tindahan doon na nakita ko kahapon. Wala namang laman yung ref mo, kundi itlog at hotdog lang na pwede mo nang ibato. Kaya pinuntahan ko kanina yung tindahan sa kanto. Sakto, maaga pala silang nagbubukas at may daing na bangus pa kaya bumili na ako. Sabi niya, kinabahan ako. Ibig sabihin lumabas ka? Hindi, lumipad ako. Pilosopo niyang sabi. Lumapit ako sa kanya at pinalo siya sa braso. Aray, bakit ka ba namamalo? Daing niya at kinunatan ako ng noo. Lumabas ka? Paano kung nakita ka ng mga kapitbahay ko? Iisipin nila na dito ka natulog. Asik ko sa kanya. Actually, nakita nga nila ako. Nakangiwi niyang sabi. Nanlumo ako. Pero don't worry. Ang sabi ko naman sa kanila, kararating ko lang at ipagluluto nga kita ng almusal at ihahatid sa school. Naniwala naman sila. Sabi niya na may pataas-taas pa ng kilay. Tinaasan ko rin siya ng kilay at bumuntong hininga. Ano pa nga bang magagawa ko Nakita na siya ng mga kapitbahay. Sana lang maniwala sa kanya.
Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Babaita ka? Maligo ka na at lalamig na ang pagkain pati itong kape. Oo na, maliligo na ako. Pero pakis muna. Tumingkayad ako, saka mabilis siyang hinalikan sa labi, sabay takbo sa banyo. Nagtititili naman siya. Yak! Dugyot ka talaga. Hindi ka ba nagbumumog? Tumawa lang ako sa loob ng banyo habang hinuhubad ng t-shirt. Nagbuhos agad ako ng tubig. Napatili pa ako dahil sa lamig. Narinig ko naman ang pang-aasar ni Bench sa akin. Hay, sana ganito lagi ang umaga ko, no? Nang matapos akong maligo ay nagtapis na ako ng tuwalya at minalunbon ng isa pang tuwalya ang buhok ko. Sa kwarto na ako magbibihis. Pagbukas ko ng pinto ng banyo ay natigilan ako nang makita si nanay na nasa sala at masama ang tingin kay Ben. Saktong tumako ang tingin niya sa akin at lalong naging masama ang timpla ng mukha niya. Tiningnan pa niya ako mula ulo hanggang paa at lumapit sa akin. Para akong tinakasan ng dugo sa buong katawan at nanlamig. Nay, ano pong ginagawa niyo? Pak! Hindi ko na natapos ang itatanong ko na lumipad ang palad ni nanay sa pisngi ko. Napahawak ako sa pisngi kong tila ng apal, kasabay ng pagtulo ng luha ko. Lumapit sa akin si Ben at tinawakan ako sa balikat at nilayo kay nanay. Matalim pa man siyang tinignan ni nanay. Nakita kong tumalim din ang mata niya at gumalaw ang kanyang panga. Sino tong lalaking to, Macy? At bakit ka nagpapapasok ng lalaki dito sa bahay mo na ganito kaaga? O baka naman dito mo pa ito pinatulog? Di ka na nahiya? Teacher ka pa naman din. Tapos nagpapatulog ka ng lalaki dito? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay mo? At kapag nalaman to ng eskwelahan, mawawalan ka ng trabaho. Galit na sabi ni nanay at akmang hahablutin ako pero hinarang siya ng braso ni Ben at hindi inayaang mahawakan ako. Huwag kang makialam dito, lalaki. Lalaki ka lang ng anak ko. Singhal ni nanay kay Ben. Hindi po pwedeng hindi ako mangialam, ma'am. Sinasaktan niyo na po siya at hindi lang ako basta lalaki niya. Boyfriend niya po ako. Sabi ni Ben na lalaking lalaki sa tono. Nanlaki naman ang mata ko. Ano daw? Boyfriend ko daw siya. Natigilan naman si nanay, pero maya-maya lang ay namaywang. Boyfriend? Kasi hodang boyfriend ka, hindi ka pa rin dapat natutulog dito sa bahay ng anak ko. Wala po kaming ginagawang masama, ma'am. Mahinahong sabi ni Ben, pero kita sa mukha niya ang pagtitimpi na patulan ng nanay ko. Walang ginagawang masama. Wag niyo nga akong gawing tanga. Ayan nga oh. Kalalabas lang ng anak ko sa banyo at nakatapis lang ng tuwalya na parang wala lang na may lalaki dito. Dito sa bahay niya? Tunganaw pa rin ni inay. Napansin ko ang ilan kong mga kapitbahay na sumisilip na dito sa loob ng bahay at nagbubulungan pa. Napalunok ako sa hiya. Nay, tama na po. Nakakahiya na po sa mga kapitbahay ko. Awat ko kay nanay. O ngayon, nahihiya ka? Gaga ka kasi. Kapag ikaw talaga na chismis at nalaman ng eskwelahan nyo at nawalan ka ng trabaho, patay ka sa akin. Mapapatay talaga kita sa bugbog dahil sa kagagahan mo. Pagbabantaan niya sa akin, mahigpit naman akong inakbayan ni Ben. Alam ko namang tototohanin niya ang pambubugbog niya. Bata pa lang ako, madalas na niya akong binubugbog. Kapag nag-aaway sila ni tatay, ako ang binabalingan niya lalo na kapag wala siyang pera. Nagtuloy-tuloy pa yun hanggang sa namatay si tatay at makapangasawa siya ng bago. Kung hindi dahil sa lolo ko na ama ni tatay ay hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Nakakalungkot nga lang dahil ilang araw lang bago ang graduation ko ay namatay siya. Bumuntong hininga si nanay at naging kalmado na. Pahingi pala akong pera. Wala nang pambaon ng mga kapatid mo. Ang amain mo naman tamad mamasada. Sabi ni nanay, sabay lakad ng kamay. Pero nay, kapapadala ko lang po sa inyo noong isang linggo. Kalahati ng sahod ko ang lagi kong pinapadala sa kanila. Ayon na rin sa gusto niya. Kaya nga hindi na rin ako nakakabili ng gusto ko at todo tipid pa ako. Oo nga, pero ubos na. 4 na kapatid mo ang nag-aaral. Pambaon nila araw-araw at pagkain pa. Yung amain mo, nanghihingi pa minsan ng pang-alak. Diyan lang talaga siya magaling. Manghingi ng pera sa akin. Kung tuusin, di ko naman sila obligasyon na bigyan ng pera. May iba na siyang pamilya. Obligasyon na sila ng asawa niya. Pero, inuobliga pa rin niya ako magbigay ng pera sa kanya tuwing sahod ko. At
Kapag kumibot ako ay susumbatan niya ako na kung hindi dahil sa kanya ay wala ako dito sa mundo. Wala po akong pera ngayon, Nay. Pang-budget ko na lang po ito hanggang sa katapusan. Sa katapusan din ng sahod ko. Anong walang kang pera? Ano bang pinagkakagastusan mo? Mag-isa ka lang dito? O baka naman itong lalaki mo ang pinagkakagastusan mo at binibigyan mo ng pera? Nay, hindi po. Pinisilibin ang balikat ko kaya napahinto ako sa pagsasalita. Nilabas niya ang wallet niya sa bulsa at binuksan. Dumukot siya ng 3,100 papel. O, eto po, pera. Sabi niya at binigay kay nanay ang pera. Kinuha naman agad ito ni nanay. Pera to ng anak ko, no? Pineperahan mo nga lang talaga ang anak ko. Bintang ni nanay kay Ben. Kulang pa po ba? O, heto pa po. Dinagdagan pa ni Ben ng 5,000 ang perang binigay niya kay nanay. Mabilis din naman itong kinuha ni nanay. Hinawakan ko ang braso ni Ben para pigilan siya. Ako na ang nahihiya sa pagbibigay niya ng pera kay nanay. Pero, hindi niya ako pinapansin. Si nanay naman ay nagliwanag na ang mukha habang binibilang ang perang papel na malulutong pa. Teka, pera ko po yan, ma'am. At hindi galing kay Macy. Sa inyo pa nga lang, ubos na ang pera niya, bibigyan pa niya ako. Wala kang laman ng ref niya kundi 5 pirasong itlog at maasim na hotdog lang. Bihira lang din siya makakain ng masarap dahil inuuna niya kayo. Pagtataray na ni Ben na, sa nanay ko. Napakagatlabi naman ako sa hiya. Tumpak ang lahat ng sinabi niya. Bihira lang talaga ako kumain ng masarap kasi nga nagtitipid ako. Sa school lang ako nakakakain ng matino dahil ayoko namang kaawaan ako ng mga co-teachers, lalo na ni Aliana. Sa gabi, sardinas lang ang inuulam ko kapag gusto ko talagang magkanin. Kapag tipid na tipid talaga, cup noodles na lang o kaya biscuit. Pero kapag nagpupunta si Ben dito, lagi siyang may dalang pagkain. Doon lang ako nakakakain ng masarap. Ba't sinisisi? Sige na po, umuwi na kayo kung ayaw niyong bawiin ko yung pera. Putol ni Ben sa sasabihin ni nanay. Tinapi naman ni nanay ang pera at sinuksok sa bra niya. Matalim niya munang tiningnan si Ben. Bago ako, dinuro ako ni nanay. Umayos ka, Macy, ha? Sinasabi ko sa'yo. Banta niya at tumalikod na paglabas ng bahay. Lumapit naman si Ben sa pinto at sinarado. Bumalik siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Pinunasan ko naman ang daliri. Ang patuyo ko ng luha. Hinaplos niya ang pisngi kong sinampal ni Mama. Tsaka, namumula yung pisngi mo, oh. Sabi niya, teka, kukuha lang ako ng yelo. Wag na, tatakpan ko na lang ng concealer to. Tumingin lang siya sa akin at inirapan ako. Dumiretso siya sa rep at binuksan ito. Pero muli lang sinarado. Bibili lang ako sa labas ng yelo. Paalam niya at lumabas na. Kinuha ko naman ang pagkakataon na umakyat sa kwarto ko para magbihis. Baka malate pa ako. Huwag ka na kayang munang pumasok. Namumula yung pisngi mo, oh. Sabi niya habang dinadampian ng yelong binili niya. Hindi pwede. May quiz ngayon ng mga estudyante ko. Sabi ko, umuntong hininga naman siya. Nanay mo ba talaga yung babae kanina? Hindi ako sumagot at tumangulang. Grabe ha, kung pagsalitaan ka parang hindi ka anak. Pagkatapos kang sampalin at pagsabihan ng kung ano-ano sabay hingi ng pera, kaloka ang mudra mo ha. Kung hindi mo lang nanay yon, pinatulan ko na yon. Napayuko ako pero agad din niyang tinaas sa mukha ko. Nahihiya ako sa kanya dahil sa pang-e-eskandalo ng nanay ko. Baka mamaya hindi na siya pumunta dito sa bahay. I'm sorry sa inasal ng nanay ko kanina ha. Sabi ko sa kanya na wag kang mag-sorry, wala kang kasalanan. Yung nanay mo lang ang ma-attitude. Kimi akong ngumiti. Yung perang binigay mo sa kanya, babayaran ko na lang sa sahod ko. Pero pwedeng 2 gibs. Tus, wag mo nang problemahin yon. Pero, hindi kita sinisingil, okay? Nakakahiya. O sige, bayaran mo ako pero doble na ang ibabayad mo. Grabe naman. O ngayon naangal ka? Wag mo na kasing problemahin yon. Sige na, kumain na tayo para maihati na kita sa school. Sabi niya at tumayo na. Sumunod naman ako sa kanya papuntang kusina. Pinalitan niya ang kape naming malamig na. Naging magaan na ang loob ko habang kumakain kami. Asikasong-asikaso niya ako. Kailan ba huling may nag-asikaso sa akin? Yung buhay pa si Lolo? Ang sarap sa pakiramdam na may nag-aasikaso at nag-aalala sa'yo na taong mahal mo pa. Hindi ko rin makakalimutan ang ginawa niyang pagtatanggol sa akin kanina kay nanay.
Ay, lalo ko lang tuloy siyang minamahal. Pagkatapos namin kumain ay gumayak na kami dahil ihahatid na niya ako sa eskwelahan. Babalikan na lang daw niya ako after niya maghugas. Malilihit na kasi ako. Paglabas namin ng bahay ay nakatingin sa amin ang mga kapitbahay ko at nagbulungan. Napayuko na lang ako. Alam ko naman kami ang pinag-uusapan nila. Hinawakan ni Ben ang kamay ko. Wag mo na lang silang pansinin. Let's go! Sabi niya at lumabas na kami noon. Sige na, kumain na tayo para hatid na rin kita sa school. Hayaan mo na yung mga kapitbahay mo. Nakakunyapit ako sa braso ni Lloyd habang nakadikit din ang pisngi ko at nakatingala sa mukha niya. Nakikinig ako sa mga kinukwento niya tungkol sa trabaho niya. Nasa loob kami ng pick-up truck niya na nakaparada sa gilid ng park ng bayan. Galing kaming restaurant niya at kumain. Nag-take out na rin kami ng ulam para kina Chang at Ben. Nagulat nga ako dahil ang aga niyang dumating sa bahay kanina. Magsasaing pa lang ako. Inagahan daw niya talaga dahil gusto niyang kumain kami sa labas at makasama ako na mahaba-habang oras. Natuwa naman ako at kinilig. Sa kabila ng pagkabisi niya ay nag-e-effort talaga siya. Kahapon nga at kaninang umaga ay pumunta siya sa school at dinalhan ako ng merienda bago umuwi sa bahay niya. Sa next day off ko, saan mo gustong pumunta? Tanong niya at tumingin sa akin. Ngumuso ako at nag-isip. Okay lang naman sa akin kahit saan kami magpunta basta kasama ko siya. Namimiss ko na rin kasi siyang kasama ng matagal. Ikaw ang bahala. Sabi ko, gumiti siya at hinaplos ang buhok ko. Gusto mo pumunta ng Manila? Sa bahay namin? Sa bahay ng mga parents mo? Tumango siya. Umungot kasi si mami sa akin. Pasyalan ko naman daw sila ni daddy sa Manila at isama ka daw. O sige, chiya ko dyan. Sabi ko, matagal na rin akong hindi nakakapunta ng Manila. Mga 2 taon na. Kumunot ang noo niya. Anong G? Muntik na akong bunghalit ng tawa. G means go. Go ako dyan. Gogora tayo sa Manila. Lalong nangunot ang noon niya nang at mapakamot sa batok. Ano ba yung mga salitaan mo? Mga bagong words ba yan sa dictionary na tinuturo niyo sa school? Tuluyan na akong bumunganglit ng tawa. Pero tumigil ako sa pagtawa nang samaan niya ako ng tingin. Gumuso na lang ako. Tumikim ako. Becky, language kasi yun. I mean, salitang bakla. Paliwanag ko sa kanya. Gumisi siya. Natutunan mo sa pinsan mo, no? Tumawa ako at tumango. Gusto mo turuan kita? Kumamot siya sa noo at umiling. Sige na, turuan kita. Na, I'm fine, sweetheart. Tanggi niya. Pero dahil sunumpit ako ng hangin ng kapilyahan, kunilit ko siya. Sige na, madali lang naman yun eh. Sabihin mo, Chauvanes eklabu ek-ek. Pigilan tawang panguuto ko sa kanya. Tiningnan naman niya ako ng masama. Nagpakit lang ako sa kanya na ikinangisi niya sabay pisil sa nakausling nguso ko. Wag mo kong utuin, sweetheart. Kung ayaw mong angkin kita dito sa sasakyan. Naumid ang dila ko sa sinabi niya, kasabay ng pagkalabog ng dibdib ko at pagtibok ng gitna ko. Napagdikid ko ang mga hita ko kasabay ng pag-iinit din ng mukha ko. Shit, namalagkit! Bakit pati yun tumibok? Nanabik? Tiwag, nakangusong bulong ko. Tumawa siya at tinalikan ako sa ulo. Ilang minuto pa kaming tumambay sa harap ng parke. Wala naman kaming ibang ginawa sa loob ng sasakyan, kundi maglambingan lang. Hindi ko na siya masyadong kinulit dahil baka totohanin niya ang sinabi niya kanina. Hindi pa naman siya mapagbiro. 6:30 ay hinatid na niya ako sa bahay dahil malapit na ang oras ng duty niya. Nakaramdam ako ng awa kay Macy habang nagkukwento siya tungkol sa nangyari sa kanila ni Ben sa bahay niya kanina. Muntik na kasi siyang maliit kanina. Naabutan sila ni Ben ng nanay niya at nag-eskandalo doon. Ngayon ay nag-aalala siya na kumalat ang chismis at makarating sa principal. Alin lang sa dalawa mangyayari sa kanya? Masuspenda siya o matanggal sa serbisyo? Anong sabi ni Ben? Tanong ko. Hindi ko pa nababanggit sa kanya ang pwedeng mangyari sa akin kasi nagmamadali kami dahil malilate na ako. Ngumiti siya. Pero alam mo, pinagtanggol niya ako kanina kay nanay. Talaga? Tumango siya.
Simula nang mamatay si Lolo, wala nang nagtatanggol sa akin kay nanay. Kanina lang at si Ben pa. Hindi niya ako hinayaang mabugbog ni nanay. Nilagyan pa niya ng yelo yung pisngi ko kanina. Nangingiting, sabi niya. Napangiti na rin ako. At least, pinagtanggol siya ng pinsan ko. Kung nandoon din ako, syempre, ipagtatanggol ko din siya dahil kaibigan ko siya. Noon pa man ay madalas ko na siyang makita na may mga pasa sa mga braso at minsan ay namamaga ang pisngi. Yun nga, sinasaktan daw siya ng nanay niya. Ilang beses ko na rin nakita ang nanay niya. Mukha siyang kontrabidang puntangera sa mga teleserye. Noong unang nagpunta nga ako sa kanila, tinarayan agad ako ng nanay niya. Akala makikikain ako sa kanila. Kaya mula noon, hindi na ako pumupunta sa kanila. Nakakatakot kasi ang nanay. Ayaw din niya na pupunta ako doon kasi masungit ang nanay niya. Nakikita kong hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng nanay niya. Ang tatay niya naman ay maagang namatay. Nakakalungkot nga ang sitwasyon niya dahil may nanay nga siya pero gano'n naman ang turing sa kanya. Maswerte pa nga ako dahil kahit ulila na ako sa magulang ay may tiyahin, pinsan at tiyuhin naman ako na napakabuti sa akin. Pero bago yon, alam mo ba, Bax? Pinagluto ako kanina ng almusal ni Ben. Eee! Kinikilig pa rin ako hanggang ngayon. Kinikilig na sabi niya. Napataas naman ang kilay ko. Mukhang nahuhulog na rin ang pinsan ko sa kanya. Well, yun din ang gusto ko. At mukhang nangyayari na nga. Basta Bax, kapag may problema ka, share mo rin sa akin o kaya kay Ben. Mahirap yung sinusolo mo lang mabigat sa dibdib yan. Sabi ko, nakakahiya naman sa'yo, Bax. Kumakamot sa ulo na, sabi niya, sus, mag-best friend tayo, no? Kaya hindi ka dapat nahihiya sa akin. Saka, magiging cousin-in-law na kita. Kinilig naman siya sa sinabi ko, ay, gusto ko yan, cousin-in-law. Oo na, hindi na ako mahihiya sa'yo. Napangiti naman kaming dalawa at pinagpingki ang plastic cup ng sagot gulaman namin. Napakamot ako sa ulo nang hindi na naman gumana ang printer. May ipiprint pa naman ako. Siguro kailangan ko na nga talaga ito palitan. Itinabi ko na ang printer at pumasok sa kwarto ko para kunin ang wallet at body bag. Chang, puntan lang po ako ng bayan para magpa-print. Paalam ko kay Chang Meding na abala sa pagbabalat ng ube dahil gagawa siya ng halaya. Bisperas kasi ng pista ngayon dito sa bayan namin. Kaya 2 araw walang pasok sa school. Tumangusit yang. Pero wala kang masyadong magtatagal ha dahil marami pa tayong gagawin. Opo, sandali lang po ako. Baka po may gusto kayong ipasabay? Ay, oo nga pala. Buti nabanggit mo. Mukhang kukulangin yung kondensadang nabili ko kanina. Bumili ka ng 2 lata pa. Nag-abot siya ng 150 sa akin. Kinuha ko naman to. Sige po, Chang. Lumabas na ako ng bahay at nagabang ng tricycle. Hindi ko ginamit ang motor ko dahil siguradong mahihirapan lang ako makipagsingitan at maghanap ng papagparkingan dahil punong-puno ng tao at mga sasakyan ngayon sa bayan. Dito pa nga lang sa lugar namin marami ng tao at mga sasakyan na dumadaan. Namumutik-tik din sa benderitas. Ang mga bata ay nagkalat. May ilang mga mukha pa nga na hindi ako pamilyar na malamang ay mga bisita o kamag-anak ng mga kapitbahay. Nang may dumaang tricycle na walang pasahero ay pinara ko na ito. Huminto naman ito sa harap ko at sumakay na ako. Sinabi ko kay Manong driver ang destination ko. Hindi pa nakakalayo ang tricycle na lulan ko nang makita ko si Ben na bagong dating na nakamotor at ang kasi Macy. Tinawag ko pa silang dalawa. Kinawayan naman ako ni Macy at tinanong kung saan ako pupunta. Sinabi ko naman kung saan. Kaya pala hula si Insan dahil sinundo ang bebe niya. Ay, namiss ko bigla ang Fafa Lloyd ko. Siguradong tulog na siya ngayon sa bahay niya. Kawawa naman siya dahil sobrang busy niya lalo ngayon dahil sa kapistahan. Nag-text siya kaninang 8:00 na pauwi pa lang. Sinabihan ko siyang wag nang dumaan dito sa bahay at dumiretso na siya ng uwi para makapagpahinga na siya. Makalipas ang ilang minuto ay nasa bayan na ako. Marami nang ang tao at siksikan na. Mahigpit kong hawak ang body bag ko. Mahirap na at baka masalisihan ako. Nagpa-print muna ako bago ako bumili ng kondensada. Medyo nagtagal pa ako sa grocery dahil mahaba ang pila.
Mabuti na lang ay mabait ang ginang na nasa unahan ko at pinauna ako dahil 2 latang kondensada lang naman ang babayaran ko. Paglabas ko ng grocery store ay bumili pa ako ng prutas bago dumiretso sa terminal ng tricycle. Kaso wala ng tricycle at maraming tao nakaabang. Naglakad-lakad na lang muna ako habang nag-aabang ng tricycle na walang pasahero. Pero 5 minuto na ang lumipas ay wala pa ring tricycle na humihinto sa akin. Sa terminal naman ay naguunahan ng mga nakapila. Paisa-isang tricycle na dumarating, may nag-away pa nga. Tawagan ko na lang kaya si Ben para magpasundo. Nilabas ko ang cellphone sa body bag at dinaya lang number ni Ben. Napangiwi ako nang sabihin ng operator na wala na akong sapat na load. Binuksan ko naman ang data ko kaso di naman online si Ben. Ganon din si Macy. Bagsak ang balikat na binalik ko na lang ang cellphone sa body bag. Naglakad-lakad uli ako at nagbabaka sakali. Naiinitan na nga ako. Tirik na ang araw dahil pasado 10:00 na ng umaga. Nagpalinga-linga ako. Puro kainan at fast food chain ang nadaraanan ko. Maraming sasakyan sa paligid, pero iisang sasakyan na nakita kong pamilyar na pamilyar sa akin, ang nakaparada sa harap ng restaurant. Parang pick-up truck ni Lloyd. Kaparehas ng modelo at kulay. Nilapitan ko pa ito at tiningnan ang plaka. Kay Lloyd nga. Nagpalinga-linga ako at sumilip sa loob ng restaurant. May mangilan-ngilan na kumakain. Sa kabilang dulo ng restaurant sa tabi ng dingding ay nakita ko tiningnan ko ang kaharap niya. Nagsalubong ang kilay ko at nagdilim ang paningin ng mapagsino ang kasama niya. Si Juliana? Tila may kumurot na pino sa puso ko at may kamay na pumipiga dito. Ang sabi niya, pauwi na raw siya. Bakit nandito pa siya at kasama pa si Juliana? Ano yun? Nagsisinungaling siya? Di na ako nakapagtimpi at pumasok na ako sa restaurant. Binati pa nga ako ng isang staff na nagmama pero di ko siya pinansin at tuloy-tuloy lang sa mess ang kinaroroonan ng dalawa. Lalo pang nagdilim ang paningin ko nang makitang humawak pa sa braso ni Lloyd si Julia or Julieta or Juliana, wala na akong pakialam. Malalaki ang hakbang na lumapit na ako sa mesa nila. Lloyd, mariinasambit ko sa pangalan ng nobyo ko. Nag-angat naman siya ng tingin at nawala ang ngiti nang makita ko, kasabay ng panlalaki ng kanyang mata. Sweetheart,